Main Mendoza may inamin daw kay Anjo Iliana mapatungkol kay Tito Soto. Naku po, eto na nga ata yun. Nagkakalabasan na ng baho. So ang content natin ngayon, mix politics and showbiz. Para lahat na makarelate. May chismis na may politics. Siyempre, sakop pa rin naman din to ng politics. Mapatungkol dito kay Main Mendoza at Tito Soto. Diba? Alam naman natin na si Main Mendoza ay asawa ni Congressman Arjo Atayde na nadadawit din sa flood control issue. At dito rin po sa itong si Tito Soto ay nadadawit naman bilang tuta ng mga mastermind sa flood control issue. Na merong issue din ngayon mapatungkol sa kabit-kabit na yan. Hindi ko alam kung ano yung mapatungkol dyan sa kabit-kabit na yan. No? So dito may inamin itong si Anjo Iliana na naikinuwento daw sa kanya ni Main Mendoza mapatungkol kay Tito Soto. Ano kaya yun? Mukhang nakakatakot to ah. Hindi kaya confirm na ba talaga kung sino ang kabit? Ay, sorry. So siyempre, as usual, bago tayo mapunta doon, ay supportahan po muna natin ang SMNI Foundation para sa mga kababayan natin na sasalanta ng bagyo sa Pilipinas kahit saan man lugar. Pupuntahan po yan ng SMNI Foundation. Alam naman namin ho na wala na ho kayong tiwala sa mga gobyerno natin, lalo na sa administrasyong Marcos. Dito, napakalaki ng tiwala ho natin dito at talagang mapagkakatiwalaan nitong SMNI Foundation. Talagang makikita mo kung saan napupunta yung iyong tinulong. At syempre, abangan din ho natin ang box. Umano yung ngipin ko guys. May kinmeinano kasi akong candy para hindi umano yung ubo ko. Pati yung ngipin. Kaya medyo naglalaway-laway tayo. At syempre, abangan ng Banatero sa Vox Populi, ang boses ng bayan. Matagal-tagal din kaming nawala sa no? Matagal nyo rin kaming hindi napanood, mga Banateros, mga kabiyaya. So ito na yung pagkakataon. Next week po ata, Sabado, no? Next week, hindi po yung sa Sabado, pero parang next week ay mapapanood nyo na po kami. Ulit, na talagang bago at mas matinding pagbabalita pa ang inyong masasaksihan. Siyempre, bago tayo mapunta dun sa seryosohan, dito muna tayo sa mga medyo nakakatawa na nakakabwisit mapatungkol sa politics world. Katulad lang nito. Yan. Philippine flood control scandal. 106 days, 0 arrested. Lupit, no? Yung isa daw, yung isa daw, tumakbo na ng paibang bansa. Naku po, hirap nun. Paano may makukulong dyan? Puro daw puro plano. Yung mga proyekto sa Pilipinas at dapat gawin ni Marcos Jr., puro plano. Yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, puro rin plano. Wala na, lahat na puro plano eh. Pag paplanuhin dito, plano dyan. Tayo dyan. Puro na lang plano eh. Siyempre si Pinsan baka makulong. Kaya puro plano na lang muna si Pinsan. No? Ang lupit ng magpinsan, kuwang-kuwa yung inis ng tao. Tangina, papanagutin daw yung wala daw sisinuin, pero puta na. Alam ng mastermind yung pinsan mo, tapos hindi mo nga halos ma-mention, hindi mo halos mapakulong. Pinagtatanggol niya pa. Normal na daw sa kanila yun na lagi daw silang idawit. Taba? Ayos din no? Duri mo, 100 days no? Wala pa rin napapanagot din sa na yan. 100, hindi kasi ganito yan, alam nyo kung ba't tumatagal.
naghahanap pa rin sila na naghahanap ng butas para etong issue ng flood control scandal ay mapunta sa Davao at sa mga Duterte. Yun naman yung talagang gawain nila ngayon eh, no? Kaya talaga eh. Kaya matagal ang nangyayaring investigasyon kasi hindi pa rin sila nakakahanap ng pwede nilang gawin na para ma-divert na yung issue. Yung kasi yung utos ni Tambaluslos. Binarag ko na yung gamot. Yung ano kasi, katinang lalamunan ko. Di pa rin gumagaling-galing. Ayop na mga bagyo yan. Hindi, sabi nila sakit daw to ng gwapo eh. So okay lang yun. Diyan ka na lang. So dito naman tayo. Ito yung ano. Yung congressman na to na si Mark Cuangco ay nababash ngayon. Dahil nga sa kabobohan niya na komento. Bakit daw kasi doon daw sa flood plain nagtatayo ng bahay yung mga Pilipino. So syempre nandyan si Attorney Rowena Guanzon na binasag ang kanyang kabobohan. Sabi niya rito, huwag mong sisihin ng mga mahihirap sa kanilang pagdurusa. Ang kanilang mga napagpilian ay napagpipilian ay hindi katulad ng may mga pera. Dahil wala talaga silang masyadong pagpipilian. Tulungan mo na lang sila o manahimik ka na lang. That's true. Putangin na kasi dadadak. Tanga din to si Cuangco eh. Wala ka naman magandang sasabihin. Di sana nanahimik ka na lang, kupal ka. Diba? Yan tuloy. Tas ngayon, pag nababash ka, sasabihin mo, kasuhan yan. Magagalit ka sa amin pag may mga sinasabi kami against sa'yo. Eh sino matutuwa dito sa sinabi mo? Aber, kung halimbawa, pagbalik ta rin natin, ikaw yung nandoon sa mga nasalanta, tapos yung mga nasalanta yung isang congressman na nagsalita ng ganyan, hindi ka magagalit. Butay na palibasa, may pera kayo kaya hindi nyo naiintindihan yun eh. Tama si Attorney Rowena Guanzon. Wala namang pagpipilian ng mahirap sila eh. Kahit saan sila pumesto na makakatulog sila, na may masisilungan sila, doon sila. Kasi wala naman silang karapatan na mamili kung saan sila titira dahil wala naman silang pera kagaya mo, Congressman Cuangco. Anak ng teteng, bakit may mga bumuboto sa ganitong katangang ganito katangang mga kandidato? Ang inang yan, kabubuhan eh, no? Bakit doon nagtayo ng bahay? Gago ka ba? May hawig siya kay Martin Romualdez, kaya pala. Kaya naman pala eh. Tulonggis din eh. Tulonggis din talaga eh. Ay, naku po. Ewan ko ba anong may mga alam mo, saan ba to representative? Di ko kasi alam eh. Pangasinan. Oo, shoutout sa mga taga Pangasinan. Ang talino ng congressman nyo. Utang na, halimbawa po mga taga Pangasinan, kapag kayo ay nasalanta ng baha dyan, wag naman sana, hindi natin pinapanalangin. Sisisihin lang pala kayo nitong congressman nyo dyan. Imbis na tulungan kayo, sana sisisihin pa kayo. Kasalanan yan eh. Diyan kayo nagtayo dyan sa malapit sa ilog eh. Diyan kayo nagtayo ng bahay sa daanan ng tubig eh. Kasalanan nyo yan. Boplak eh, no? Ito yung ito yung talagang maituturing natin na hindi porket mukha kang may pinag-aralan, porket ang pagmumukha mo or yung dating mo ay may pinag-aralan, ibig sabihin matalino at karapat dapat ka ng paniwalaan. Katulad nito ni Congressman Mark
Cuangco, congressman pa yan. Alam naman natin, siguro may pinag-aralan yan. Pero tignan mo yung utak niya, di ba? Nasa talampakan. Tanga eh. Tama si Ma'am Rowena kung tumulong ka na lang, natuwa pa kami sa'yo. Anak ng teteng may ganito ka pang salita wala ka naman atang naipapaabot na tulong at kung may naipapaabot kang tulong sa mga nasalanta sa Cebu, sa'yo na lang yan, sir. Oo, congressman, sa'yo na lang yan. Oo, kunin mo na lang, baka mamaya sumakit pa mga tiyan ng mga taga Cebu dun. Tanga. Boplak no? Ewan ko ba? O, ito pa isa. Oo, ito talaga. Ito, yan. Ito dapat ang mangyari talaga dyan sa mga patuloy na nagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Parusang bitay gamit ang firing squad laban sa mga illegal miners at loggers. Yan ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga. Sino naman ang mastermind sa miners? Di ba si Marcos Jr.? May picture yan. Pakita ko pa sa inyo ha. Baka kasi sabihin nyo, nagpe-fake news tayo. Pakita natin sa inyo ng maliwanag pa sa sikat ng araw. At proud na proud pa siya sa pagiging miners niya. Eto. Pakita natin ha. Para maliwanagan ho ang mga ating mga ang ating mga viewers yung mga ating mga viewers ayan ayan, tingnan niyo yung picture puta na, hindi makita. May ayan Mining Philippines 2025. Si Marcos Jr. yan National Conference. Ang nag-post nito is 25 Daily Tribute. O ngayon, sino may kasalanan? Ang masama nga dyan, sa Duterte na naman yung sinisisi. Oo. Kasi diba, ang tinuturo sa pag-ano daw ng tubig sa Cebu, yung mining. So Duterte na naman daw po yan. Talagang talagang gigil na gigil sila sa mga Duterte. Siguro yung baha na sumalanta sa Cebu, galing sa Davao. Ayop na yan. Lahat na lang Wala nang patutunguhan sa inyo mga Duterte. Buti hindi lagi nadadapa mga Duterte kasi kada kibot nyo, Duterte nasa bunganga nyo. Saka ito yung mining na yan, sorry, alam ko naman na may mga kababayan tayo dyan na patuloy at nakikinabang dyan sa mining or naghahanap buhay. Pero sa tutusin, paninira ng kalikasan talaga kasi yan. Yung mga puno, buti na nga lang talaga may SMNI. Alam nyo naman, diba? Hanggang ngayon, ginagawa pa rin po ng SMNI yan. Tignan nyo po sa kanilang Facebook page. Talagang may katibayan at yan din po ang isa sa mga talagang hadikain ni Pastor Apollo C. Quiboloy na palawigin at paramihin pa ang mga kapunuan sa mga kabulubundukan dito sa bansang Pilipinas. At isa po ang mga Banateros Brothers sa mga sumama ho dyan para maglinis at magtanim ng mga puno sa mga kalbong kabundukan dito sa bansang Pilipinas. Yan ang isa sa mga kinaganda at nagustuhan ko sa hadikain ni Pastor Apollo Quiboloy. At talagang may ebidensya tayo dyan. At noon pa man, grabe talaga magpaganda ng kalikasan etong si Pastor. Kagaya na lang sa Glory Mountain. Diba? Sabi ko sa inyo, pag pumunta kayo doon, buong bundok doon naka-aircon. Yung hininga mo mabaho doon, yung hininga mo mabaho, pagdating doon mabango na. Na-amaze talaga ako, grabe. Sobrang amaze talaga. Kahit naman din sino siguro
ng mga Pilipino pag once na makapunta sa Glory Mountain. Grabe. Talagang mamamangha ka. Sobrang sarap ng klima, ang sarap mamuhay, ang sarap huminga. Yung tipong gusto mong mabuhay ng 1,000 years old, basta doon ka lang. Tangina dito sa dito sa amin, tangina puro alikabok mas lalanghap mo rito eh. Di sobra talagang ganda. At sobrang talaga niyan ni Pastor pagdating sa mga halaman, pagdating sa mga puno. Talagang sobrang alaga, sobrang, alam niyo yun, yung, sa totoo lang, talagang, alam niyo yun, yung kapag ikaw ay isang taong maalaga sa kalikasan, talagang yan talaga ang isa sa mga masisentro mo dun sa tao or makikita mo dun sa tao na napakabuti ng loob niya dahil bibihira na lang ho ang mga taong nag-aalaga ng kalikasan natin. Na ngayon, nararamdaman na natin na kapag hindi natin inalagaan ang kalikasan, nang nangyayari ngayon. Landslide, pagbaha, wala eh. Tapos yun, ang kinakatakot pa natin dito, yung unting-unting pagkawala ng mga puno sa bansa natin, unti-unti ring nawawala ang fresh air or tinatawag na oxygen na kailangan ng bawat katawan ng tao dito sa bansang Pilipinas. Mining pa. BBM pa. BBM kami, solid. Loyalista. Putangin na, patay ka ngayon. Natatawa ko dun sa yung mga vlogger. May nakita ako, may nag-send sa akin, hindi ko alam. Sabi ko, di ko na kasi pinapanood yan eh. Pumunta ng Hong Kong yung mga loyalista. Sabi ko, di ko alam, Hong Kong ba o China? Nung masilip-silip ko, putang ina, Baguio lang pala. Nasa China daw sila. Nasa China daw sila, putang ina, lang pala, Baguio lang pala. Pero ako gusto ko pumunta ng Baguio Pero yung mga loko, putang na tawa ko ng tawa. Gabing-gabi tawa ko ng tawa. Sabi ko, akala ko ba China? Pag-ikot ng camera, may nakalagay welcome to Baguio. Sabi ko, hanggang sa ganyan, sinungaling pa rin kayo? Buisit? Saka itong sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga, hindi lang sa miners at sa loggers, kundi sa lalong-lalo na sa mga kurap. Oo, yung mga katulad niya nila Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos, Marcos Jr., Saldico, DPWH Bunuan. Yan, yan talagang ginagawa. Firing squad. Kasi alam nyo, patuloy pa rin. Kahit sa kaapu-apuhan natin, tuloy pa rin ang pangungurap ng mga politiko pag hindi walang sinimulan eh. Walang ang ugali ng mga Pilipino. Ito, kay ko to narinig kay Pangulong Duterte at ako'y sumang-ayon naman. Sabi niya nga, ang mga Pilipino hanggat hindi mo pinagbibigyan, hanggat hindi mo dinadalayang mga yan, hindi yan matututo. No, kaya talaga dapat ipabatas tong firing squad sa mga mapatunayang mga kandidatong kurap. Ewan ko na lang kung talagang may magnakaw pa. Tigas na ng mukha nun. Oo, ewan ko na lang talaga. Tsaka ba tsaka pag pwede ba pag nagnakaw po ng mga Duterte, wag na lang sila kaya palitan. Ang sarap. Hindi kasi ang sarap ng buhay nung panahon ng mga Duterte. Ang sarap ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon putay na. Lalabas ka ng alas 6 ng hapon sa bahay mo, palingalinga ka na sa likod mo, baka may hold-upper na. Diba? Palingalinga yung kapatid mong babae sa likod niya kasi baka mamaya may mang-rape na sa kanya. May hold-upper, may magnanakaw. Buti sana kung hold-upin ka lang, papatayin ka pa. Kasi nga, hindi natatakot hindi natatakot kasi yung mga kriminal ngayon dahil wala naman, paano sila matatakot? Protektado nga sila ni Marcos Jr. Biruin mo, yung war on drugs sinisita, pero yung mga pinatay doon ng mga namatay sa war on drug, hindi nila iniimbestigahan.
'Di ba? Halimbawa, isang adik, 4 yung pinatay dahil sa pangingidnap, dahil sa panggagahasa, dahil sa pagnanakaw, dahil sa droga. 4 ang pinatay ng isang adik na namatay sa war on drug. Pero pinagtatanggol pa yung adik na yun. Ganyan kalala sa industriya ng ganyan kalala sa sa industriya ng administrasyong bangag. Talagang deserve din talaga na mapagdugtong yung administrasyong bangag. Pero yung protektado mo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang mga Pilipino safe at protektado tayo. Panahon ni Marcos Jr., protektado ang mga adik. Ewan ko, bakit kaya walang lumulutang na naman sa no? Ba't kaya walang lumutang sa dagat na mga pulburon? Nagtataka lang ako. 'Di ba tumaas yung baha? Dapat pag tumaas yung tubig, may lumulutang na pulburon. Ba't kaya walang lumutang, no? Nakakapagtaka. Hindi kaya nauubos na? Hindi kaya nauubos na, guys? Baka nauubos na, no? Naku, mahirap yun. Mukhang nasinghot na lahat. Ay, naku po. Ganda ng gupit natin, no? May fly away pa, no? Kasi Superman. So, ito po, panoorin natin ito. Itong panibagong pasabog ni Anjo Iliana na alam ni Maine Mendoza ang katarantaduhan daw ni Tito Soto. Sige, panoorin nga natin to. Abutin mo na 5,000. Alam mo saan ako natatawa sa mga comments? Saan? Di ba ang daming comments lumalabas ngayon, yung away namin ng Bulaga. Di ba sila panay-panira, laos, inggit, talunan, ano pa ba yung mga sinasabi nila? Yung scammer ng eskwela? Wow! Scammer. Hindi, Baby. Baby, come on, baby, more. Chef and Tikay. More cups, more. Chef and More hats, Tikay. Thank you, Chef and Tikay. Go. More hats. Where's the horse? Promise. Yan. Thank you. Ang babait nyo. Ako, pinasaya niyo yung araw ko. Gusto ko tuloy magkwento ngayon. Kwento na. Kwento ngayon. 5,000 ang viewers natin. Nag-aantay lang pala silang sige. Nag-aantay lang pala silang humingi tayo. Di ba yan ang trabaho mo? Nagkwekwento ka. Sabi mo, wag ako. Pengi pong gifts. Yan. Pwede bang mag-request ng giraffe? Yan, opo. Giraffe or whale. Yan, whale. Basta bigay lang bigay. Aanayin ko na yung kwento ko. Tuloy ko na. Asan na ba yung kwento? Ano yung kwento ko? Aldab. Ibang comments. Kasi po, kalat na kalat tayo sa FB eh. Kahit anong... totoo yan. Kahit anong page mo. Wow! What's that? Babu! Uy, wow! Bababu. Daming nagpapakulay ata kay Anjo Pwedeng... Kaya ganadong Kaya ganadong mag-live ng mag-live. Magkano kaya ito sa isang no? Wala akong alam sa TikTok. Pero may TikTok account ako. I-follow nyo na lang, ha? Roar. Tagal? Para ganahan ako talagang magkwento. Wow. Ano kaya ang maganda nito? Mag-PK ako habang nagbibigay sila. Sayang, Alam mo kung nasa PK Pwede. Katulad ng sinasabi ko, yan na. doon sa kabila ay mga comments, panay-paninira sa akin. Natatawa ko dahil yung comments na kumakampi sa akin, isa lang ang sinasabi. Ano? Nagsasabi lang naman si Anjo ng totoo. Oo nga naman. Di naman siya naninira, nagsasabi lang siya, nagkikwento lang siya ng totoo Kasi di ba sila paninira sila, ito yung mga bashers dito, panay paninira. Sa akin naman, okay lang kasi salamat sa mga bashers natin at pakisabi sa mga bakit? Pakisabi sa mga boss nyo yung mga bashers, thank you.
Oy, bakit? Lumabas na yung bagong survey ng Senado at dahil nga sa dami ng bashers natin, from number 69, 69 nasa 9 talaga. na tayo. Wow! Totoo? Dahil sa bashers. Number Ano 69. nang inakyat? Ang lakas magpahila ng bashers pataas sa survey. Oh! Ang lakas. Yeah, bash pa more! Kasi Bash pa more! wala nga tayong ginagastos ni piso eh. Sila nagpapasikat sa atin eh. Remember, Thank you po. bad publicity is still publicity. Publicity. Tama. Di ba? Oo. Okay na, Wala yung silang ano na, malalaking asa na, wala. tagal eh. Hindi ko na maituloy yung Aldab na kwento. Kwento mo na. Tatuluyan yung Aldab habang kumakain. Sushi. Sushi. Sadla na sushi. Thank you, Sushi. Ang sakap ng pangalan mo, Sushi. Sushi. Ganito na lang. Marami pa akong ikikwento mamaya. Kumain muna kayo. Kumain muna kayo. Pabitin din si Anjo Huwag eh, kayo no? magmadali kasi baka hindi kayo matunawan. Earphone. Mag-suot kayo ng earmuffs. Baka malamig kasi sa opisina. Suot kayo ng earmuffs sa office, ha? Yun. Matagal mo na hindi pinagtitimpla ng kape, ha? Saan ka ba dadalhin? Ang topic natin, Aldab, 1:30 tayo magkita dito. Sino nagbigay? Pasalamatan. Pankikay. Aldab, bakit Aldab. hindi sila nagkatuluyan? Ano pa? Yun na lang muna. Meron dito, Wally daw, Wally. Wally, siguro ibibigay na lang namin yung yung site. Sira ulo ka, Anjo. Pero balang humusga. Gago ka, Ibibigay Anjo. namin yung site mamaya. Kayo na ang mag-decide kung Bibigay yung nyo- site, sira ulo to. Hoy, mabait yung si Wally. Si Sir Wally, sira ulo ka. Mamaya, free. Ibibigay namin yung site. Ikaw. Pwede, baka walang panood. Ano? Baka walang panood sa atin. Ano sabi mo? Gago ang puta. Kala ko, ibibigay mo kagad eh. Ay, binili mo. Uy! Hindi Game na. ka talaga pwedeng pagkatiwalaan eh. Ikaw naman. Ako, Yan na, ito na. masama ako, nasa lobby yata ako kasi mahilig lang ako maglakad eh. Parang tinawag ako ni Mrs. Tobiera. Sabi sa akin, Anjo, kumusta yung dalawa? Kasi kaya nga kami nag-Hong Kong eh, yung parang blowout para sa Aldab. Sabi ko, hindi ko po alam. Sabi ako, ewan ko ba't worried sila. Baka may nangliligaw na iba. Anjo, gawa mo ng paraan. Mababash ka ng Aldab niyan, Anjo. Kailangan maging sila na pagbalik natin ng Pilipinas. Uy. Ganon. Alam naman ako kasi, pag boss na umuutos, di susunod. Oh, boss yun, si Tobera. Asawa ng boss yun. Oo. Punta ako sa kwarto ni Maine. Ginawa mo doon? Uminom muna ako ng champagne yata, gano'n, para lumakas loob ko. Aba. May mga kasama niya, yung director yata. Kinausap ko, tagal, mga 1 oras mahigit. Lasing na ako eh. Ganon? Kumakain kasi.
Kumakain habang nagsasalita. Ngayon lang ang lalabas to. Hindi ko alam kung ilalabas ko. Nakakahiya. Sa akin manggagaling. May pagganong ka pa. gusto manggaling? Kanino? Kahit sino. Wag lang sa akin. Ako na naman ang puputok. Ako na naman mapuputokan. Wala na, sinimulan mo na eh. Sabihin mo na. Pag nagbigay si Ryan ng Naku po. Universe, Alden. Wow. May Kasi ano, nga sa akin pinatoka ni Mrs. Tubiera eh. may kapalit pa. Sa akin pinatoka. Pag may universe, pag may nagbigay ng universe dito, ikikwento ko yung napag-usapan namin ni May. Naku, kailangan may universe pa. Visit na yan. Pag nagbigay ng Lion and Universe, mas mabigat kasi yung pinag-usapan namin ni Oh, Alden. 34,000 yung layon eh. Yun. Mabigat. May Bagay, muna pang tayo. fianza yun. Pangbayad May kaso. Universe is the key. Ha? Universe is the key. Universe. Yes. Ako kasi mapapahamak niyan eh. Sabi, baka tawagan ako ni May, murahin ako. Ba't mo naman sinabi na ano? Yeah, no. Ba't mo naman sinabi na mahal ko si Alden? Ay, Nako. Si Nadulas ka na. Anjo, pagka chismis ba bibiro yan? lang ako. Loko ka, pati si Main Mendoza, dinadamay mo. Mag-iwasi lang ako ah. Ah, Puro ano yung ano ko eh. Puro Nutella. Okay. puro Pag Nutella. may nagbigay ng universe, picturean mo. Main Mendoza. Kung Libo na ang viewers natin, oh. kung magkakatuluyan sila ni Alden o hindi. Ang ganda ng ano, universe lang ang may ningi. Ang lakas. Ang ginagawa ni Anjo ngayon, alam naman na natin na talagang nagpapaka hindi na ito yung ano diyan, ito yung tawag dito, ito yung tamang explanation diyan mapatungkol sa ginagawa ni Anjo Iliana kung ano, kung ito ba ay totoo. Kasi may mga bali-balita din na itong si Anjo Iliana, Tito Soto, ay parang gumawa lang daw ng palabas. Gumagawa lang ng palabas. Hindi ko alam kung bakit, kung para saan tong ginagawa nilang palabas. Na parang nagbabanatan sila or parang nagkakagalit-galit sila. Hindi ko rin alam kung pangpataas ba to ng ratings ng Itbulaga. Pero alam ko naman na always naman talagang pinapanood ng Itbulaga. At hindi natin may tatanggihan. Pero may mga ganong bali-balita at ganong mga chismis. So dito, itong video na to, dito natin na kung ano ba talaga ang nagiging plano ni Anjo Iliana at ni Tito Soto. So panoorin natin. Pinuntahan ng napuno ng host ang kotse ng makapangyarihang executive at nilagyan ang door handle nito ng Jebs. Ito ay isang paghihiganti. Pero may bluff ba na may year pa yung sinasabing resibo niya, yung 2013? Parang bluff ba yun? Nga pala sa mga hindi nakakakilala, isa din po ito sa kaibigan ni Anjo Iliana at ni Sir Joey De Leon, yung master. Sa ano ba yun? Basta may palabas dati to sa Channel 7, nakasama niya si Lolit Solis at Sir Joey De Leon, itong lalaking to. Kaya dito rin natin malalaman kung itong ginagawa ni Anjo Iliana ay bluff ba or totoo talaga or palabas lang talaga nila ni Tito Soto tong lahat na nangyayari ngayon. Kaya panoorin natin to. This self-incriminating, sabi niya, pinalakad mo sa akin. Eh di para siyang bugaw. Di ba? Parang gano'n ang dating. Sa mga Itbulaga host, pinaka-komportable ako kay Anjo Iliana. Siyempre, malapit din ako kay Joey De Leon kasi 10 years kong nakatrabaho yun. Pero, Start Talk. dapat. Ito pala, Start Talk GMA 7. Yan, sila magkakasama nun. So yun, tuloy natin. At kapag kausap ko si Joey, well, you know, Joey, alamat yun eh.
Pero kay Anjo, kaibigan lang ang turingan. Unang-una, mabait si Anjo, down to earth, at walang bahid ng showbiz. Pero ito, teka muna, madagdag ko lang ha, kasi si Anjo, well, Pilio, kasi siya lang naman ang dahilan, ang naging dahilan kung bakit binagbabaril ni Robin Padilla yung bahay ng mga Iliana. This was in the 90s. Nung nag-comment si Anjo tungkol sa gender preference ni Rostom Padilla na ngayon ay si Bibi Gandang Hari. So, well, Pilio siya in Totoo that kaya sense. yung kay Senator Robin na yun? Generally, Hindi ko alam yun I would say mabait siya. Kaya nga, di ko maintindihan kung bakit bigla siyang nambulaga sa social media tungkol kay Tito Soto at sa Itbulaga. By the way, proud ako ng konti. Kasi I wrote the Itbulaga book and this was launched in 2011. So, alam ko talaga ang takbo sa Itbulaga, especially, well, in those days, yung mga struggles nila. So anyway, sa episode na ito ng Time to Talk, ibabahagi ko sa inyo kung ano man ang aking nalalaman tungkol sa Senate President na si Tito Soto at ang mga kalakaran sa Itbulaga. Nako. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, Medyo Iliana. Kaya pa subscribe po PH Time. Actually, Tubong Bicol Shoutout ang sa'yo. kanya. May mga itsura, obvious naman. Auntie niya si Monina Iliana na Miss Philippines noong 1963. Lumaban ito sa Miss International at naka-top 15. Pero balik tayo kay Anjo. Sa tinagal-tagal niya sa industriya, never itong gumawa ng eksena. In fact, yung nangyari nga doon sa palibasa ng lalaki na nagkagulo at nagkabarilan, actually, ang nagkagulo doon, parang ang umeksena, si Robin Padilla, pero siya, ayun lang, parang siya, he started the fire, pero si Robin talaga ang na-trouble. Kaya nga ito, dito sa mga nangyayari, ito, bago sa akin ito, itong mga sinasabi niya sa social media, hindi ito ang kilala kong Anjo. Yes, sa mga kasamahan sa palibasa lalaki, siya yung mahilig manglaglag, pero biruan lang naman yon. Unlike itong nangyayari ngayon na sobrang seryoso and could have serious damaging effects. So, ibig sabihin, seryoso nga. Binulantang ni Anjo ang lahat nang maglabas ito ng mga makapanirang puri mga pahayag sa social media. Isa sa mga sinabi niya ay may isang host sa Itbulaga na sabay naging girlfriend ng magkapatid na sina Tito at Vic Soto. Naku po. Hindi ko ata napanood yun. Maano nga yun, mabalikan nga yun. Quote na lang natin kung ano yung mga sinabi niya ha. Ito yung buod ng kanyang pahayag. Ito, okay. Sabi niya, Tito Sen, ang dami mo na namang pinalabas. Yung mga bayaran mo sa mga vloggers. Well, kumbaga, pinalalabas dito ni Anjo na may troll si Tito Soto. Okay. Yun yung about sa troll, totoo naman yun. Totoo naman yun. Yung iba nga kasamahan ko dati sa TBJ Defender. Diba ganito? Sige, explain ko sa inyo. Explain. Unang-una, naglabas si Tito Soto ng pahayag na magbayad daw ng tax ang mga vlogger sa Pilipinas. Tama ba yung pagkakasabi ko? Or parang lakihan ata yung tax ng mga vlogger. Ayun, isang tactic po yun para hindi mapansin ng taong bayan na meron talaga siyang mga trolls. Simulat sa poll na natapos na po ang issue ng Itbulaga, ay may mga vlogger po agad na lumipat at na-recruit nila. Isa na po ako doon sa muntikan na ma-recruit na hindi ako pumayag. Alam ni Sir Spencer Lacali yan. Subscribe nyo ha. Isang solid DDS din yan. No? Isang solid Duterte supporters.
Yung mga panahon na yon, magbibigay na lang ako ng hindi ko sinasabing si Tito Soto to Pero ako 80% naniniwala ako na may mga trolls or hindi pala trolls, may mga bayarang vlogger si Tito Soto. Naniniwala ako dun. One time, may isang babae na nagpatawag sa amin papuntang MOA ng TBJ Defender marami kami TBJ Defender noon. Hindi ko na lang babanggitin kung sino-sino, pero yung iba, ako lang ata ang dalawa lang ata. Iilan lang ata ang naging Duterte supporters. Kasi tapos na yung issue sa Itbulaga so lumipat na kami. Ngayon, pinatawag kami ng babae na kain, may gusto daw kumausap sa amin. Ngayon, yung gustong kumausap sa amin ay si Martin Romualdez. Kasi panahon na yun, grabe views ko noon. Maabot ng 300k to 100k per upload ko. Talagang bulusok ang views ko noon. Isa din sa nagpalaki ng channel ko nung TBJ Defender ako noon. Hanggang ngayon naman sabi ko nga, kung usapang agawan ng prangkisa pa rin ng Itbulaga, pagtatanggol ko pa rin ng Tito Vic and Joey. Pero pag usapang politics, magkalaban kami ni Tito Soto. At hindi ko naman dinadamay sila yung Dabarkads or yung Itbulaga sa issue na ni Tito Soto. Labas yun. Ngayon, pinatawag kami sa MOA at ang pangalan ng restaurant ay Hard Rock. Yun yung time na yon na may nag-offer. Ang una, inabutan muna kami ng sobre. Inabutan kami ng sobre na malit lang yun. Nasa 5,000 ata yun. Pang gift lang. Kasi magpapasko na rin Or malapit na yung nun. Tama ba? Basta inabutan kami nun. Hindi ko po pagkakaila yun. Inabutan kami ng 5,000. Pang lang daw namin yun, pang pamasahe pa uwi. Yung mga panahon wala pa akong motor nun. Ngayon, ang dami ko ng motor dyan. May ongoing na yung isa. Ay, charot. So yun na nga, nung time na yun pala yung time nakakausapin kami hiwalay-hiwalay. At ang kakausap sa amin ay secretary nakalimutan ko nga rin din yung pangalan nun Secretary ni Martin Romualdez. Re-recruit nga kami to defend to Martin Romualdez nung mga panahon na yun. Kaso, hindi ako pumayag. Kasi nga, una-una, nung mga panahon na yun, hindi ko talaga siya kilala. Hindi totoo, hindi ko talaga kilala si Martin Romualdez noon. Ikukwento ko lang to mapatungkol dito sa opinion na to kasi hindi ko to naikwento nung nakaraang video ko Hindi ko kilala si Martin Romualdez noon. Ngayon, tumanggi ako. Sabi ko, una-una, hindi ko siya kilala. Tapos yun nga, nung nalaman ko bandang huli na pinsan pala siya ni Marcos Jr. Nung mga panahon na yun, nanonood-nood na rin ako ng politics na nag-uumpisa na yung awayan ng Duterte at Marcos. Or nasisilip na ng taong bayan etong si Marcos sa mga ganitong gawain niya ngayon. Hanggang sa napagtanto ko na ay pinsan to ni Marcos. Ngayon, nagpatawag po ulit isang beses. Hindi na ako pumunta. Tapos, yung nagtataka ko, yung GC namin, wala na nagpaparamdam noon. Wala na nagpaparamdam sa GC namin noon. Ni ultimong i-chat ko nga yung pinaka-close ko noon doon, hindi na rin nagre-reply sa akin. Siguro nalaman na nila na tumanggi ako doon sa offer na yon. At mayroon nga tayo ditong meron pa sa akin chat. May mga chat pa sa akin, may mga voice record pa. Na hinihikayat talaga ako na maging supporters, maging vlogger ng nasuportahan si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Hindi ko talaga totaling kaharap si Martin yung sekretary, nagpakilalang sekretary.
So may bayad yun. Antemano may bayad yun. Putang na, sino ba? Re-recruiting ka tapos walang bayad, no kaya yun. Hindi ka tulad nitong naging Duterte ako, talagang volunteer. Talagang kusang loob ko to at gusto ko to. Diba? Yun, hindi. At yung mga panahon nga yung ulitin ko, hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala si Martin Romualdez. Kasi charity vlogger ako na naging reactor ako sa TBJ. Hindi agad sa politics. So yun na. Nung mga panahon na yun, talagang grabe. Grabe yung views, grabe yung ng channel. Kaya talagang yung mga reactor, iniisa-isa kontakin na para rekrutin at gamitin nga ngayon para sa mga ka-fake newsan. Buti na lang talaga hindi ako na brainwash or hindi ako pumayag nung mga panahon na yun. Kaya etong sinasabing mga vloggers ni Tito Sotto, totoo po yan. Hindi ko lang alam kung sinasahuran sila ni Tito Sotto. Pero yung mga vlogger na yun, yun nga yung mga kasamahan ko dati na mga kasama ko dun sa MOA. Posible naman na ako lang yung tatawagin. Nung mga panahon na yun, mas malalaki channel nila kaysa sa akin. Ganun din yung yung mga views, di hamak na mas doble. Noong mga panahon na yun, hindi ko naman sila nakita na kaharap. Pero kung iisipin nyo maigi, parang napaka sikat ko naman kaysa dun sa mga kasamaan ko na para ako lang yung operan. Diba? So, doon, yun na yung simula na sabi ko, talagang naniniwala ako na may mga bayarang vlogger. Tapos yun nga, yung mga kasamahan ko na yun dati, tinarantado nila, dinamay nila, pati magulang ko, kapatid ko. So doon ako talaga nagkaano na, tangina, ang ganda-ganda ng pakikisama ko sa inyo, tapos ngayon tatarantaduin nyo ako. Pati ba naman yung mahal ko sa buhay, dadamay nyo pa? Diba dati mga vlog ko, patungkol lang sa mga vlogger kasi ang tindi ng galit ko noon. Pero ngayon, napag-isip-isip ko na daanin natin sa batas pero hindi muna ngayon. Sa susunod na lang. At least may mga naman, panahon lang yan. May mga ginagawa pa ako, busy pa Pero soon, mangyayari yan. At manggugulat na lang tayo, no? So yun, about dito sa mga vloggers ni Tito Sotto, totoo to. Mga kasamahan ko dati na sa TBJ yung iba dyan. Ilan yun? Isa. Ilan ba kami dati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So pang-siyam ako. Yun lang yun na nakikita ko tsaka nakakasama ko. So kami? 8. 8 kaming 8 kami. 9 kaming vlogger. Ako lang yung naging Duterte supporters. Yung iba doon, loyalista na. Ayun, may mga nagpapakalat ng fake news ngayon. Yan, sila yan, no? sila ngayon yun. Kaya ako naniniwala ako dito. Continue, ang sabi again niya. Nakwento ko lang Nakwento ko lang guys kasi hindi ko to naikwento nung nakaraan Gusto ba talaga ng laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa'yo yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo pa sa akin? Wait lang ha. But isn't this self-incriminating? Okay. Sabi niya, pinalakad mo sa akin. Di para siyang bugaw. Di ba? Parang gano'n ang dating. Alam nyo, pimping is punishable by law under the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Pero may punto doon si Sir, kaso mali pa rin ni Sotto yun. Kung sakali mang inuto, siyempre, common sense. Tito Sotto yan siyempre. Isa sa mga bossing yan sa Itbulaga. Ngayon, kung inutusan ni Tito Sotto si Anjo Iliana na baka pwede mong iparating dyan sa chicks na yan na type ko siya. Gawan mo na lang ng paraan. Paano? What if ganun? Syempre, kung ako nasa kalagayan ni Anjo Iliana, susundin ko. Putay na, boss yun
Tito Soto yun eh. Isa sa mga boss yan sa Itbulaga eh. 'Di ba? So sino ba namang ang isang Anjo Iliana na halos ang buhay, sorry pero kahit magalit si Anjo sa akin, walang problema. Nung mga panahon na yun buhay ni Anjo Iliana ay nasa Itbulaga. 'Di ba? Hindi naman masyadong sikat si Anjo Iliana sa pagiging komedyante. Hindi rin masyadong kapugian din. Alam niya naman din siguro 'yan, 'di ba? So talagang doon ang buhay sa Itbulaga. So kahit ako nautusan ako ni Tito Soto na diskartehan si ganyan, mapapasunod at mapapasunod ako. Pero paano mong masasabing parang binugaw ni Anjo Iliana yung babae? Kung ginusto naman din ng babae. At higit sa lahat, hindi naman siguro bayarang babae yung babae na yun. Sabihin na natin kahit kabit yun, pero hindi naman prostitute yun na parang yun nga, mapupunta ka sa pagiging bugaw. Hindi naman ganun ata. At malay mo naman may mga ganung tao na ma-close sa babae. Katulad parang nakikita ko kay Anjo Iliana, mukhang ma-close talaga to sa mga babae. At parang malapit sa mga babae siguro dahil mapagbiro nga. Dahil pilyo etong si Anjo Iliana, siguro mas doon kung sakaling totoo man yung kabit-kabit issue na yan, baka yun ang naging dahilan ni Tito Soto para lumapit kay Anjo Iliana. At kahit sa mata ng Diyos, kasalanan yun. Oo naman, kasalanan yun. Totoo yun. Okay, continue again I'm quoting Anjo Iliana. Sabihin mo lang Tito Sen at iaano ko na. Iba-box reveal ko na. Agad. Forward natin. Ano to? Laro ng Itbulaga na laban o bawi? At bluff lang daw ito. Teka muna hindi naman daw niya akalain na magugulo ang buong Pilipinas at buong mundo. Yun ang sabi niya. Ang sa akin naman, ilabas na natin ang buong Pilipinas, ilabas na natin ang buong mundo. Ang maaaring magulo dito ay ang more than 50 years ng pagsasama ni Tito Sen at ni Miss Helen Gamboa. Yan pa, yan o. Oo nga, hindi alam siya, totoo lang hindi porket nagre-reaction ako dito sa isyung to, parang natutuwa ako. Siyempre, kahit papaano, alam naman din natin yan, masakit yan kay Ma'am Helen Gamboa. Siyempre, sa mga anak din, kagaya nila Congressman Gian Soto ba? Kung di ako nagkakamali. Kaila Ma'am Sara Soto. Ito, yung mga anak, apo, siyempre, di ba, parang mapapaisip din na kung sakali mang totoo tong issue na to, talagang ganun nga. May punto naman to at talagang, kaso, kung totoo nga to at ginusto naman din talaga ni Tito Soto at hindi na rin nakapagpigil si Anjo Iliana at ni-reveal to, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Sabi nga ni Pangulong Duterte, anong gagawin mo dyan sa alaga mo? Tapon mo na lang yan. At saka hindi rin yung ako may kilala akong senador dyan na talagang bumabakbak. Bumibembang May kilala ako dyan senador na bumibembang talaga. Soon, reveal natin yan. Joke lang. joke lang. Di natin yan. Tropa yan, tropa. Hindi. Ako yung nagbibiro lamang, no. Marami dyan. Sa totoo lang, maraming mga politiko na ganyan ng pag-uugali. Maraming kabit. Oo, mahilig sa bembang. Hindi lang kay Tito Soto. Talagang nagkaroon lang ng tignan mo, walang opinion yung mga yung mga congressman, mga politiko sa issue ni Tito Soto na kabit-kabit. Wala silang masabi. Kasi sila din mismo meron Oo, posibleng wala. Yung mga politiko, yan sila Martin Romualdez, Saldico. Kahit si Marcos Jr. Puta na, mga bilyonaryo tapos magtitis kay Ma'am Shitars. Ay, sorry. sorry. Puta na, alam niyo ito na lang, napaka-basic.
kung pinagnakawan mo nga ang buong Pilipinas, kung ikaw ay tiwaling politiko or kandidato, isa kang hudas, isa kang demonyong empleyado ng gobyerno or public servant, ultimong pambababae, kaya mong pasukin yan. Ako naniniwala ako na yung sila Martin Romualdez, posibleng wala yan. Yung mga congressman, posibleng wala yung mga yan. Puta na, bilyon-bilyon pera ng mga yan, milyones. Posibleng mga wala yan, may mga ano yan. Diba? May mga yung iba nga dyan, artista pa yung kabit eh. Ay. Posible. Hindi lang tayo didepende dito kay Tito Soto at hindi ibig sabihin nito kinakampihan ko siya. Ang akin lang, talagang nagkataon lang kay Tito Soto na nabulgar to at pumutok tong issue na to. Pero kung iisipin ho nating maigi, marami naman talaga ng mga kandidato na may mga ganitong issue at malala pa. Katulad na lang ni Manny Pacquiao, di ba? O si Manny Pacquiao, tignan mo. Yung anak niya sa labas ngayon na si pangalan nun, yung Guapings, nakakahawigan daw ni Piolo Pascual, pero Guapings naman talaga. Yung nga lang, nakakalungkot, no? Bilyonaryo, kilalang bilyonaryo ng Pilipinas, si Manny Pacquiao. Pero yung anak niya sa labas, tingnan mo, simple lang ng buhay, ultimong parang higaan or kama, hindi man lang binibilan ni Manny Pacquiao. So, nakakaawa lang. Hindi natin alam baka mamaya baka maigpit si Jinky. Malay natin. Pero dito talagang kahit ako nung una naawa ko dito kay Ma'am Helen Gamboa tsaka kay Ma'am Lala Soto na sa kung ano sa mga anak na nila Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa. Syempre yung impact nito sa kanila at sa mga nakapaikot sa kanila talagang masakit. Tsaka nakakahiya. Kaya talagang parang hindi mo rin maiisip na palabas lang din to ng dalawa eh. Sama na natin ang kanilang buong pamilya. Of course, hindi natin pwedeng sabihin perpekto ang pagsasama nila Helen at ni Tito Sen. I mean, after all, Tito Soto is a Soto. But may reputasyon sila. Na mambabae. Ano sinabi din ni Anjo na may sindikato sa loob ng Itbulaga. Sa akin lang naman, hindi naman siguro sindikato yun. Baka faction, clique o grupo-grupo. Basta, swerte yung malalapit sa kusina o... Ako yung about sa sindikato sa loob ng Itbulaga. Kasi hindi naman siguro, katulad na lang, hindi ako pabor doon Kasi hindi naman siguro tatagal si Anjo Iliana ng 20 years sa Itbulaga kung mayroon talagang sindikato doon. Pero katulad ng sinabi ko doon sa video ko na kung ano ugali ni tawag dito ni Jose Manalo, yun din naman din ang nakita ko sa kanya nung panahon na nanonood ako at naiimbitahan ako doon sa studio ng Itbulaga sa TV5. TV5 hindi siya 7, no? Na talagang hindi mo makausap or hindi ka talaga papansinin ni Jose Manalo at talagang pinapagalitan niya yung mga staff. Parang datingan talagang mayabang talaga. Kung ano yung sinabi ni Anjo, tugma doon sa nakita ko. Pero yung about sa sindikato, parang hindi ako masyadong naniniwala doon kasi maraming tumagal diyan na mga host na taon din ang binilang kung talagang merong sindikato dyan. Siguro nung panahon ng mga halusos. Nung magkasama pa yung halusos at TBJ, meron sindikato na mga nangyayari. Pero yung hindi pa rin No? Parang malabo pa rin isipin Kasi hindi tatagal sila kung kung merong sindikato na nagaganap dyan sa Itbulaga. No? So yun nga, dito kasi sa bidyong to is inaano niya kung nagbablap lang ba si Anjo or ito ay totoo. Naku, sa sarili kong opinion, sa nakikita ko ngayon
Parang ano lang parang nagbablap lang din talaga si Anjo. Pero yung siguro yung yung kay Tito Soto parang may diin yun na medyo totoo talaga. Pero yung iba na katulad na lang nito, yung kay Ma'am Alan Kay, isa rin to sa sobrang bait. Promise, si Ma'am Alan Kay, isa rin to sa sa sobrang bait sa akin. Sa amin noon. Talagang hindi rin siya hindi po siya maarte. Etong si Ma'am Alan Kay. Isa din to sa kinakangan. Sobrang bait yan kasi sila Wally, si Joey De Leon, Henyo Master. Sobrang babait po niyan. Talagang hindi sila, akala mo, syempre mga artista pero sa totoong buhay hindi ho sila mga maarte. Ngayon, ulitin ko, yung katulad nung kay Tito Soto, parang talagang totoo talaga. Mapapaisip ka. Pero yung parang naano ni Anjo na kapag marami siyang pasabog sa live niya at maraming nagsisend ng mga gala-gala, yung mga pera, yung mga sinisend na yung katulad nung hinihingi niya kanina, parang talaga, parang bluff na lang talaga. Katulad yan yung kay Maine Mendoza, kay Alden, kay Alan Kay, tsaka kay James Yap. So binigyan ng sapatos. Ito, basahin natin. Umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya. Sa Tandang Sora at At binigyan lang ng magagandang rubber shoes na booking na siya. Dito kasi kapag inintindi mo to na booking na siya, kahit na masino siguro pwedeng bigyan ng sapatos. Ngayon, gawa ng alam naman natin na girl lalo ang puso ni Madam ni Ma'am ni Mama, kasi tawag namin dito Mama Mama Alan Kay. Siguro wala naman masama dun. Kung ginusto naman ni James Shep yun, di go. Pero dito sa mga ganitong pasabog ni Anjo Iliana, mukhang nagbablap na lang talaga siya. Pero yung kay Tito Soto, medyo 80 to 50% ako. Hindi. Paano ba? Siguro mga 70% naniniwala ako. 30% mga hindi ako naniniwala. So yun mga barateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo? Ulitin ko, imimix ko na po ang usapang politics at usapang showbiz para lahat na, sakop na natin lahat, para lahat updated. Ay nako. Ano pong may kukomento nyo rito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang panatero. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros. Boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makaka